Welcome to Donmar TV News Channel. Harleen, kailan inaasahan itong paghahain ng petisyon ng Senado? Ella, sa ngayon wala pang binibigay na eksaktong petsa ang mga senador, pero ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, malapit nang ihain ang naturang petisyon sa Korte Suprema. Ayon sa senador, napag-usapan na ang lalamanin ng petisyon na question sa memorandum order na inilabas ni Pangulong Duterte na nagbabawal sa mga opisyal ng Executive Department na dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearings kaugnay ng paggamit ng COVID-19 funds. Ani Drilon, gaya rin ito ng kanyang ginawa noong 2005 noong siya pa ang Senate President kung saan question din ng Senado ang Executive Order 464 ni dating Pangulong Doria Macapagal Arroyo na nag-require sa mga miyembro ng gabinete na magkaroon muna ng consent mula sa Pangulo bago humarap sa pagdinig kaugnay ng North Rail Project. Taong 2006, Ella, dineklara ng Korte Suprema na maaaring ikompel ng Senado at Kamara ang mga miyembro ng gabinete at militar na humarap sa mga pagdinig in aid of legislation. Sa kanyang public address noong Lunes, sinabi ni Pangulong Duterte na handa silang sagutin ang paghamon ng Senado sa legalidad ng kanyang memorandum order. Sa ngayon, Ella, kasalukuyang isinasagawa ang ika-13 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y questionabling transaksyon sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Pagka nag-debate siya, alam mo sa debate, pati yung kanyang pamimigay ng pera, tatanong yan. Bakit niya ginagawa yan? Although ang taong bayan, tayo, walang pakialam sa pera niya. Pero bakit niya ginagawa yan? Kung hindi pwedeng katuwiran yung 2002 pa lang daw, namimigay siya ng pera, noon yun. Kandidato ka ngayon, presidente. Bawal mamigay. So hindi mo alam ang batas. Doon pa lang, sasablay ka na eh. Hindi mo ma-justify na matagal ka na namimigay ng pera at ngayon kaya mong gawin. Hindi pwede. Under ka ng COMELEC. Pag ikaw ay kandidato, under ka ng COMELEC kahit sino ka pa. Kahit presidente ka pa, kahit senador ka pa, kahit sino ka pa. Basta pumasok ka sa political exercise, COMELEC ang boss mo. Yan ang COMELEC ang magsasabi ng tama o mali ang ginagawa mo. Pag ikaw ay mali, i-disqualified ka niya kahit marami kang pera. Doon pa lang dapat alam mo na. Mukhang hindi alam ni Manny yun eh. Ang feeling niya ay sikat ako, mayaman ako ang masusunod sa gusto ko. Sus, merosip na buhay yan. Hindi pwede yun. Inuulit ko kahit sino kayo, pagka yung nag-file ng COC, Certificate of Candidacy, at during election, nasa ilalim kayo ng kapangyarihan ng COMELEC, sa ilalim ng kapangyarihan ng batas. Kung ayaw yung sumunod sa COMELEC, disqualified kayo. Yun. Hindi pwede ang yabangan, hindi pwede ang bayaran, hindi pwede ang pride kasi meron tayong batas na dapat sundin. Kung hindi nyo sinusunod yan, wala kayong karapatang maging Pangulo. Kasi batas pa lang na simple ayaw nyong gawin o ayaw sundin. Kung hindi mo alam trabaho ng COMELEC, pag-aralan mo bago ka makapagdebate, partner. Partner, paano sabihin niya, personal naman daw ang pera yung pinamimigay niya, pinaghirapan niya naman. At dati na raw siyang namimigay ng ayuda before pa siya pumasok ng politika. Paano naman yun? Mali nga yan eh. Ibig sabihin, papayagan siya ng COMELEC. Pagka yan ang samang president yan. Ibig sabihin, lahat na lang mayayaman, pwedeng mamigay ng pera pag eleksyon. Lahat na lang mayayaman, pwedeng mag-vote buying. Anong klaseng gobyerno tayo kung ganon? Hindi katuwiran yan. Meron tayong batas, bawal ang vote buying. Period. Kung hindi mo alam yan, sira ulo ka. Diba? Kasi masamang president na ang katuwiran, marami akong pera, sarili kong pera ito, wala kayong pakialam. Hindi ganon ang politika. Meron tayong batas, vote buying ay labag sa batas. Isipin mo kung papayagan ng batas yan, papayagan ng COMELEC, mayayaman lang ang pwedeng maging presidente. Mayayaman lang ang pwedeng mapwesto kasi may pambili. Paano na yung mahihirap na mayroong kakayanan na hindi naman pera ang kasangkapan? Sa batas po, lahat ay pantay-pantay. Hindi pwede ang mayaman at mahirap. Kaya nga may vote buying law, bawal, para makontrol ang impluensya ng salapi ng kandidato, partner. Yun. Kaya kahit anong paliwanag ni Pacquiao, mali ka. Kung hindi mo naintindihan, mag-aral ka. Posible ba yung maging partner? Grounds for DQ, disqualification? Yes. Nasa video Automatic yan. Disqualification ng vote buying. Disqualification. Pero ngayon, ito para malinaw, baka akala nyo na hindi ko alam. Ngayon, pwede pa yan. Pwede pa yan kasi hindi pa kampanya. Mula February 8 hanggang May 7 ang official campaign ng national candidate. Mula February 8, pag si Pacquiao ay namigay pa ng pera, yan na yung vote buying. Wala na siyang dahilan dyan. Disqualification ang aabuti niya.
Ngayon, kahit ibibigay niya ang kung meron siyang 10 bilyon, ipamigay niya sa tao, okay lang yan. Wala pa siya nilalabag na batas. Pero pagdating ng eleksyon, ng kampanya, merong timetable eh. Kampanya 3 months, 90 days sa national candidate. Ang local ay 45 days. Kaya ngayon, pag binibigyan kayo ng pera, sige, tanggapin nyo. Pagdating ng February 8, nagbigay ulit yan, tanggapin nyo, ebidensya na yan. Kayo na yung mag-file ng kaso. Disqualification ang aabutin yan. Partner. Di biro, partner, siya mismo nag-aabot eh. Di ba? Yun na nga eh. Ang sama Pero ng maliban dating. sa vote buying na iso, may violation pa yung iba, yung health protocols. Malinaw yun, partner. Yung paglabag sa health protocols, bawal ang walang social distancing. Ay yung pag-aabot ng pera, obvious naman, walang social distancing. Another violation yun. Ang daming problema, hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yan. Again, interagency task force, kumilos kayo. Walang magawa ang COMELEC dyan sa pamimigay ng pera kasi hindi pa nila jurisdiction ngayon. Hindi pa ho kampanya ngayon, okay lang mamigay. Pero pagdating ng February, yan na yung power ng COMELEC. Ngayon, ang may power ay interagency task force kasi violation yan sa health protocols. Yung social distancing na wala na. Dahil yung pamimigay, mano-mano eh. So, yun na yun, violation yun. Again, nasan yung batas? Nasan yung gobyerno na dapat i-implement ito? Kahit ba mayaman yan, kahit ba senador yan eh. Lumalabag sa batas, di dapat papanagutin. Hindi ba, partner? Partner Mike, narinig mo ba yung bagong pahayag ni Senador Pacquiao? Yung debate? Gusto niya raw face-to-face eh. Anong mo doon? Sa pantaho mo doon? Yung boxing, gusto nila face-to-face. Sa boxing, nasanay kasi siya, dalawang dekada, 25 years siya nagbo-boxing, kaya sanay siya sa face-to-face. Mani, debate ito, hindi ito suntukan. Pero sabi niya, nakahanda na raw eh. Tingnan natin. Alam mo naman ng debate, minsan seryoso, minsan comedy. Kung anong pagkatao nila, kung hanggang saan ang kailang pinanguhugutan, di ba kilala natin? Wala tayong magagawa. Gusto nila face-to-face eh. Kakaiba rin, Parang kaya. Pero kung pagbabatayan mo, partner, yung the way siya magsalita, lalo na yung ginisya siya ni Senador Drilon, doon sa isang pagdinig na nag-viral, partner sa social media, ang dami nakapanood noon, na marami siyang coach, ang kusyon ng taong bayan, may kakayanan ba siya na makasurvive sa mga ganyang uri ng diskusyon at talakayan? Lalo pat presidential debate yan, partner, hindi basta-basta. Kung pagbabasihan natin yung ginawa ng Pangulo noong 2016, matindi yung kanyang performance sa mga presidential debate. At saka presidential debate, may time, may oras niya, may limit. Baka lagi siyang inaabot ng baka lagi siyang mabitin sa oras. Kasi laging ang tanong dyan, merong good for 2 minutes, 1 minute. Kailangan bilisan mo yung sumagot. Baka laging mag-expire yung time niya, hindi pa siya tapos. Kasi kailangan dyan mabilis ang pick up, mabilis ang paliwanag. Dahil hindi pa pwede yung hihintayin ka. Ang organizer ng debate, may time talaga yan. Mayroong ibibigay sa ito yung tanong sa iyo, sagutin mo in 1 minute o 2 minutes. Kung mabagal ka dyan, paano mo magagawa yan? Ang hamon nating chairman nga, hindi niya nga kinasa partner, Mike, di ba? Kaya kahapon sa programa ng ating chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy, muli nang inulit yung hamon niya kay Senador Pacquiao na sa isang marangal na debate at issue-based na debate, partner Mike. Nung natanong kasi natin yan, si Senator Pacquiao, noong sa isang interview, nilihis niya yung sagot at tinira niya pa si Pastor na ba't raw siya makikipagdebate na hindi naman daw partner hindi yung linya niya. Kasi nga, Senador, hinamon ng debate on public issues pero wala naman siyang partner Ayaw niya, in short, na makipagdebate. Ngayon, ayaw. gusto niya face-to-face. May iwas siya. So, iba talaga